ng DWAY 1332 kHz SMNI Radio Cabanatuan. SMNI Radio. Morning mga kaibigan, mga partners. Welcome po sa ating programang Kapihan at Balitaan dito po sa DWAY SMNI Radio. Ito pong muli ang inyong kapartner Jordan Ilustre. Makasama po ninyo dito po sa ating program. Kumusta po kayo mga partners? No? Pasensya na ulit. Dahil for the longest time, ngayon po ulit tayo nagkaroon po ng pagkakataon para po magbigay po ng kuro-kuro sa mga nangyayari po ngayon sa atin pong lipunan, lalong-lalo na po sa ongoing na impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. So nag-umpisa po yan nung Monday, no? Ngayon po ay Miyerkules, July 8, at for this week, ito po yung huling araw ng kanyang ng pagdinig ng kaso, no? Kahapon ay inasahan po natin, no? Tayo po ay excited dahil ayon po sa mga balita ay andun daw sa Senado ang ating pong pangalawang pangulo, at inasahan po natin sana na isasalang siya, pero so far wala, no? Nagpagpulong lang siya sa kanyang mga sa kanyang defense team. At of course, yung pahayag po niya, no, na ano yung sinabi niya, bloodbath, bludgeoning, no, at bloodied daw siya, pero hindi daw siya, pero unbowed daw siya, no. Ibig sabihin, hinaharap niya yun pong impeachment, no, ng bukal sa kanyang loob, pero hindi siya padadala sa anumang ginagawa o panggigipit sa kanya. Ganun lang po yun, no? At kagaya ng sinasabi ng kanyang mga defense lawyers, counsels, ay haharapin ng Vice President yun pong kaso na sinasalang or hinaharap po sa kanya. Okay, so pangalawang araw kahapon, no, balikan po natin yung nangyari. Nagbunyi nung first day, mga kaibigan, mga partners. Balik tanong lang tayo ng saglit. Ang tuwang-tuwa, yun pong mga anti-impeachment, no? Yun pong kampi dito po sa Vice President Sara Duterte, dahil nilamon daw ng lead counsel niya, si Attorney Sison, yung lead counsel ng prosecution, yung House Panel of Prosecutors, pinangunahan ni Congresswoman Jervil Luistro. Kinain daw ng buhay ni Attorney Sison, no? Doon pa lang sa kanilang mga opening statement. Pero syempre, hindi po mapayag yun pong supporter, yung mga galit kay Vice President Sara Duterte at mga Duterte. Kilala naman po ninyo kung sino pong galit kay Vice President Sara Duterte, di po ba? Of course, ang mga galit po dyan, yun pong i-classify po natin, no? Ang galit po sa mga Duterte actually, no, is yun pong mga makakaliwa. At of course, meron pong grupo po dyan, no, na sabihin na natin talaga, no, na ayaw man nilang patawag, pero yung grupo na yan, no, ay sumusuporta, no, dito po sa mga makalkaliwa at mga progressive groups. Sabihin na natin, pero ayaw sabihin, no. Pangalawa, sila po yung galit dito po sa kay Vice President Sara Duterte, at malinaw naman po yan dahil po sa naging mga patakaran ng kanyang former President Duterte, tatay ng ating pong Vice President po ngayon. Yun pong isang grupo, no, yung grupo ng mga Marcos, no, actually hindi naman po ganun kagalit, no. Ayaw lang nila, pero hindi sila ganun tawag dito, kabrutal, no, sa kanilang galit dito po kay Vice President Duterte. Kasi yung mga, in fairness sa mga
Marcos loyalists, no? Parang mga DDS lang din yan eh. Na kumbaga pinagtatanggol yung kanilang ang mga Marcos, no? O dito kay BBM kung meron pa man nagtatanggol sa kanya ng mga loyalista, pero hindi ganoon kabigat kagaya ng mga Pinklawan at uh, yung mga makakaliwa, no, na kaya nilang i-compromise, no. I-correct ninyo akong mali ako, no. Base po doon sa assessment ko, no. Pero kaya kasing yung Pinklawan kasi, no, sa totoo lang kaya nilang i-compromise yun pong overall picture ng Pilipinas. Ano po yan, no? Yung issue po ng corruption ngayon, wag lamang maupo si Vice President Sara Duterte. Kaya nga inaakusahan nila ng corruption para nang sa ganun hindi makaupo. Kasi kung titingnan po natin yun pong succession, loss of succession pagdating po sa public officials po natin, si Vice President Sara Duterte dapat yun pong susunod. Pero ayaw nilang manawagan ng resignation ni BBM, di ba? Pero dati, pagdating kay matandang Marcos sa Apolacay, sila yung nangunguna. No? So umabot na nga po tayo dito po sa impeachment. No? So naganap na po yung unang araw, pangalawang araw kahapon. At ito naman ngayon, no? Sila po'y nagbubunyi ang mga pro-impeachment dahil si Attorney Narvasa naman daw, no, ang kinain, no, ng prosecution counsel, no, na si Attorney Ligutan. Kasi puro objection daw overruled. Ibig sabihin lahat daw ng objection ni Attorney Narvasa overruled by Chis Escudero. No, in fairness kay kay Senator Chis Escudero, so far okay naman, no, pero kinall out na siya kahapon ni Senator Pia Cayetano kasi pinabayaan niya si Risa Hontiveros na kumbaga magsalita, no, na hindi karapat dapat na sabihin ng judge, no. Ibig po nating sabihin, mga kaibigan, mga viewers, no, nagsalita siya na tinanong niya yung si Attorney Ligutan, no, tungkol po dun sa kaso na sinamantala naman ni Ligutan para sabihin na talagang dapat ka-impeach ang ating pong Vice President. Pero ibang usapan yan, no? At tama lamang na kinall out po yan ni Senator Pia Cayetano dahil alam naman po natin, no, kahit sabihin magpaka-judge yan si Risa Hontiveros, bias na talaga yan yung kanyang position to dyan. She is for conviction, no, kahit pa man hindi dinggin yung mga pieces of evidence na iharap sa kanila diyan po sa Senado, no. So, kinain nga ba or panalo nga ba yung prosecution? Of course, hindi po yan determinant o hindi pa yan magde-determine or hindi pa yan basehan para sabihin po natin na panalo ang prosecution dito po sa nangyayaring impeachment trial, no? Kasi kumbaga sa boxing, maraming rounds pa yan no? Ito ngang kay Ligutan tsaka kay Narvasa, hindi pa yan tapos no? Kumbaga sa boxing merong division, di ba? Kasi apat yung nakasampang di ba? Basehan ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. So dito po sa ginagawa po ngayon is yung grave threat. Yun daw pong pananakot or yung pagbabanta ng Vice President sa buhay ni PBBM, ni First Lady Marcos, saka po ni Martin Romualdez, no? So mahaba-haba pa yan, no? At kaya yung mga pro-impeachment po diyan, wag po kayong masyadong magdiwang, Saka ito naman po kay Attorney Ligutan kung nag-post bakit daw siya trending.
no? Huwag pong masyadong mag-celebrate ng maaga. Dahil of course meron pang ano yan meron pang cross-examination naman na gagawin ng defense team, di ba? Oh, ito nga mga kaibigan, mga partners. Meron nang lumalabas na issue dito po dun sa witness dito po sa NBI agent na si Kalilong, di ba? Na sabi po nung nag-post, Michael Romero ang pangalan, kung di ako nagkakamali. Biruin po ninyo, pinuntahan daw siya sa bahay, nagpanggap na magpapagawa daw po ng computer, tapos hinuli, warrantless arrest. Yan pong si Romero. So, medyo mabigat na issue yan, no? Para sa prosecution, kasi yung credibility ni Kalilong, no? Na ini-establish nila, ay medyo magkakaroon po yan ng konting tawag dagok, no? Although hindi ko alam kung of course ang pagkakaalam ko hindi na pwedeng kuning witness yang si Romero kung sakasakali. Hindi tayo familiar masyado pa sa procedure, no, pagdating po sa mga ganyan. Pero anyway, sabi nga po natin, huwag mo nang magdiwang ang prosecution, no? Dahil kumbaga parang warm up pa lang yan kung sa boxing, no? Sabihin na natin first round pa lang yan, meron pa yung second round, third round, hanggang sa pagdesisyon ng impeachment court kung guilty nga ba ang vice president sa mga sinasampang kaso sa kanya, no? Pero yung grave threat, mga kaibigan, mga partners, kung yun po yung ginagawang basehan po ng prosecution para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, mukhang hindi naman yata basehan po yan ng hindi naman basehan po yan ng impeachment, na pag ikaw ay tawag dyan, meron kang ginawang grave threat sa kahit na sa isang opisyal ng bansa, ay hindi naman yan impeachable offense ang pagkakaalam ko, no? Kaya nagtataka po tayo bakit kasama doon sa grounds for impeachment, no? Tsaka tingnan po natin, na-establish ba ng prosecution sa pangunguna ni Attorney Ligutan yung gusto po nilang ipakita, no, na merong grave threat na ginawa po yung si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po mga kaibigan, mga pars, pinalabas po nila yung video. Kita mo naman na yung takbo ng kanilang di ba, in-establish na yan pong si Agent Kalilong ay may standing, or ibig sabihin expert siya na magpatunay, no, na yun pong video na kung saan doon nakasangkal yun pong ebidensya ng prosecution ay tunay, hindi peke, at talagang nangyari at sinabi yan ng Vice President. So yun lang naman yun, mga kaibigan, mga partners, no? Sabi nila talo na si kumbaga parang si Narvasa daw ay talo, or kinain o nilamon ng buhay, kung ano man yung gusto ninyong sabihin ni Attorney Ligutan. Hindi po, mga kaibigan, mga brothers. Bakit? Siyempre, ano bang pwede niyang gawin doon? Di ba? Nag-present ng witness yan pong si Attorney Ligutan, no? So, ang titingnan lang niya dyan, actually, kung hindi nga, object lang talaga ng object, no? Kasi halimbawa, kagaya doon sa punto na ipapalabas po yung 2 minutes and 36 seconds, kung di ako nagkakamali, out of 2 hours na part lang yan ng video. Di ba, kaya sabi niya, nag-object siya doon, no? Kasi yung 2 minutes na yan, no, is not the it will not represent the whole video, di ba? Buti nga nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano, pero kumbaga set aside ni Escudero, at sabi nga ni Cayetano dyan, kung
panonoorin lang din natin, no, yun pong kabuuan ng video na yan, bakit hindi na natin panoorin ngayon? Kaysa panoorin muna natin yung 2 minutes, 36 seconds na video, tapos saka natin panonoorin yung kabuuan, di ba? Totoo nga naman para ma-expedite or ma-publish yung proseso, no? Pero of course, ang presiding officer ang nagsalita diyan, so pinalabas, di ba? Ilang objections? 21 ba? Tapos 20 overruled daw yun pong hindi pinayagan ni presiding officer Escudero doon sa objections ni Narvasa. Pero iyon po ba'y nangangahulugan na pagdating dyan, talo si Narvasa? Hindi po. Ang pagtuunan po natin ng pansin dyan, yun bang present ng prosecution, niligutan, talagang magpapatunay na meron ng ginawang grave threat. Iyan pong si Vice President Sara Duterte, dito kay Bongbong Marcos at kay Lisa, di ba? Yun dapat ang tingnan po natin. At tingnan po natin dyan, hindi pa tapos. Yun pong tawag dito, yung round, yung boxing. Sabihin na natin kung sa amateur yan, ilan ba yung amateur? 6 rounds, or 4 rounds? Depende, no? Kung 6 rounds man yan, 8 rounds man yan, 10 rounds man yan, kumbaga parang sa boxing, hindi pa tapos ang laban. Di ba? Maaring sabihin po ninyo, sa unang round, bugbog si Narvasa. Sabihin na natin, no? Bugbog si Narvasa kasi puro objection yung kanyang objection, puro denied, no? Overruled. 20 out of 21 niya, 20 out of 21 yata yan, no? Ibig sabihin, isa lang yung pinayagan ng presiding officer, no? Pero again, iyan ba ay magde-determine doon po sa resulta ng impeachment or magsasabi ba yan na ang Vice President ay guilty? Hindi. At sinasabi ba yan na sa grounds na yan ng impeachment, masasabi ba na guilty na si Vice President? Hindi. Di ba? Kaya nga ang trabaho ni Attorney Narvasa diyan, syempre, is to mitigate, no? Ibig sabihin, as much as possible, mabawasan, no? Yun pong impression ng publiko, lalong-lalo na po yung mga manonood na wala pong political leanings, affiliations na maimpluwensyahan nung sinasabi ng prosecution counsel na si Attorney Ligutan. Pero in fairness kay Attorney Ligutan, magaling naman talaga siya, no? Talagang fluent. Kaya lang kung titingnan po rin yung atake po ng prosecution at yan po ang sinasabi din ni Soto, no, na yan ang gusto ng publiko, ganito, ganyan, ganyan. Hindi po ganoon, mga kaibigan, mga partners. Kasi kung susundin yung sinasabi, yung perception ng publiko, na lang po sana, botohan, di ba? Magpa-survey na lang talaga, yung honest to goodness survey. Tayo ba, ang Pilipino ba, ay naniniwala or gustong ma-impeach talaga? Guilty ang Vice President Sara Duterte sa sinasabi ng prosecution laban sa kanya. Di ba? Yun nga ini-insist nila na ginamit niya na confidential fund. Anong sabi ng COA? Unmodified for consecutive 4 years na. Di ba? Tapos ganyan, impeachment pa rin tayo at hinahayaan na yung mas mabigat na hinaharap ng ating bansa, hinahayaan po natin. Yung flood control, ni-remind po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. So dito po sa impeachment, mga kaibigan, mga partners, kahit ayaw natin pero andyan na, makibahagi na lamang tayo, no? Alamin po natin kung ano ba talaga yung katotohanan po dyan, no? Although of course sa atin personally, mga kaibigan, mga partners, kitang-kita naman politika yung usapin dyan, no? Sino yung may mga interest, bakit sinusulong po yung impeachment na yan? Sa side ng mga Marcos, siyempre gusto nila manatili sa pwesto, no? At yan din naman po ay sinabi ng Vice President. Kaya ginigipit po siya ngayon, di ba? Pangalawa, yung nabanggit na po natin kanina,
meron pong grupo na galit po talaga sa mga Duterte. Bakit? Kasi yung kanilang hanay, no, sa panahon ni PRRD halos mawala na sila, no, sa mundo ng politika. Pero ngayon ang lakas-lakas na naman yung kanilang uh, mukhang tawag dito, nakaipon na naman ng lakas dito po sa administrasyon na ito, no? Actually po, sa totoo lang, no, ito may magalit man o hindi, may mga marami tayong kaibigan, no, na progressive minds. Ibig sabihin hindi yung nakalinya sila doon sa paniniwala na yan, no. Wala tayong problema sa communist ideology, mga kaibigan, mga partners. Problema po natin dyan is yung pong patuloy na pagre-recruit para sumapi sa New People's Army. Dyan po nagalit yung makakaliwa dito kay PRRD kasi nung 2016 hanggang 2022, no, talagang humina yung kanilang hanay. Kaya gusto ko siyang sila po yung nangunguna, yung pagpunta sa dahig at kung ano-ano pa. Nakipag-cooperate, nakipag-alyansa sila dito po sa pamahalaan kay BBM at of course baka meron pang involved na foreign powers dyan na nakipagkaisa sila para nang sa maalis, no, sa mundo ng politika ito pong si Vice President Sara Duterte at yan na nga po, kasama na po yung impeachment. Kung nakikita ninyo, no, lahat na lang ginagawan, lahat ng butas pilit nilang tinatakpan. For example, dyan na lamang yung 16, yung 2/3, pilit nilang binubutasan at marami po sa mga nakakulungkot lang, marami po sa mga officers, mga legal officers po dati, no? Mga legal luminaries na pilit na binabaluktot yung pong constitution. Buti na lamang yan pong si Senate Presiding Officer Chis Escudero, nilinaw na niya, no, na 24 yun pong bilang ng senador kahit meron pong ayaw pumasok dahil gustong ipahuli ng ICC. Hindi na natin pag-usapan kung legal ba yan o hindi. Basta bilang senador, no, ng bayan, paningin ni o tingin ni Senator Bato, threatened yung kanyang freedom, ay nagtago siya. O pangalawa, merong nakulong, no, pangalan po nito Senator Jingo Estrada, na ayaw niyang magpadikta, no, ayaw niyang magpadala sa takot, ayaw pang magpasindak. Sige, kulong na lang ninyo ako kaysa naman gawin ko yung gusto niyong mangyari. Unfortunately, meron pong dalawa dyan, no? Alam naman po ninyo kung sino na naging sabi nung kanilang dating kasama, naging pudas sa kanilang grupo, di ba? Yung isa nga naging Senate Presiding Officer pa, di ba? Tapos yung isa pa umani din ng batikos, no? Buti nga nawala na rin, no? Medyo nabawasan na, nakahinga na siguro ng maluwag dahil po sa issue ng impeachment, nawala yung limelight sa kanila. Si Senator Marcoleta, di ba? Pinakulong na rin. So 20 na lang yung nasa Senado. Pero sabi ni Senator Chis Escudero, at buti naman Senator Chis, para naman makabawi-bawi ka, no, doon sa ginawa mo na pagtalikod, no, doon po sa 13 na sabi mo for the sake of the Senate. Kaya lang lalong naging magulo, no? Ngayon ikaw napunta diyan ngayon sa position na yan, no? At yun pong kagagawa naman din ng majority ngayon, pinapahiya nila yung kanilang sarili. Dahil ayun, dahil nag-umpisa sa mali, nagsunod-sunod na yan, no? Hindi na natin pag-usapan yung validity ng di Gatchalian, no? Pero naawa rin ako sa Senator Gatchalian, no? Kasi sa social media talagang no? Kung ano-ano yung sinasabi sa kanya, no? Palamuti, saling pusa, yung SP daw saling pusa. Tapos meron pa yung meme na ang kanyang
Ang kanyang function na lang daw doon is yung parang nag-interpret, di ba? Interpreter. Kaya lang, mga kaibigan, mga pars, talagang ganun, no? Tingin ko nga dyan, mga kaibigan, mga partners, divine intervention. Bakit? Ang Panginoon na ang gumagawa ng pamamaraan para mapahiya. Yun pong mga nasa majority po ngayon at hindi po natin alam kung ano pa yung mga mangyayari na pamamaraan para mapahiya sila. Kasi biruin mo, nag-umpisa sa Bendalo tapos yung Constitution, di ba? Napakabigat po yun, mga kaibigan, mga partners. No? Kaya kailangan maipaliwanag po yan talaga, no, sa mga kababayan po natin. Panoorin po ninyo yun pong mga iba't ibang kuro-kuro, no? Ako minsan talagang pinagtsatsagaan ko yung kuro-kuro nung yung alam mo naman makakaliwa, no? Pero kahit minsan maasar ka, pero of course check mo pa rin, no, kung meron bang punto. Kaya lang minsan wala talaga, mga partners, no? Kagaya ni Contreras, no? Mahina daw yung yung si Attorney Season, yung opening statement daw ni Luistro talagang malakas daw, no? Pati yung isang din, si Santa Maria, opening statement daw ni Luistro talagang mahusay na mahusay kumpara kay Attorney Season. Tapos sinirahan pa ngayon si Attorney Season na hindi daw marunong hindi daw marunong sa publiko, parang ganun po yung konteksto po noon Kaya lang po, impeachment hindi po yung public perception ang gusto po nating malaman po diyan. Hindi po tayo doon po sa palakasan ng boses na sinabing guilty si Sara Duterte. Kahit sabihin na, halimbawa, mas marami talaga ang sabi ng publiko, guilty yan si Sara Duterte. Hindi po yun ang susundin, mga kaibigan, mga pars. Doon pa rin sa ebidensya. Di ba? Kaya nga kailangan matapos talaga yung investigasyon na yan. Kagaya nun, anong sasabihin ngayon ng prosecution? Halimbawa, pag i-present naman ng defense team, paano ninyo sasabihin na yung 125 million na confidential fund? Kasi diyan nag-umpisa yung yung impeachment, di ba? Ang sabi ng COA, unmodified opinion. Di ba? Ibig sabihin pasado sa COA. Meron lang siguro mga kailangang requirements. Which is dito, mga kaibigan, mga pars, hindi pa natin nalalaman kung ano din yung mga ebidensya na ilalabas din ng defense team. Kagaya yung video, di ba? Yung video na napanood po natin, pinalabas kahapon na talagang sinabi naman, hindi naman i-deny sigurado yan ng defense team siguro. Kasi andyan naman talaga sa video na sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung siya mamamatay or papatayin, meron na siyang kinausap na tao na papatay kay BBM, kay Lisa, tsaka kay Speaker, di ba? Malinaw na malinaw, di ba? Pero meron pong konteksto po yan, mga kaibigan, mga partners. Panoorin po ninyo sa DWAY 1332 dahil meron pong lumabas na video po dyan, no, na mas mahaba at kinuha yung buong konteksto. No? Ang tanong lang doon, mga kaibigan, mga partners, kung paano i-represent po yun ng defense team, kung gusto ba talaga nila yung panoorin yung buong 2 oras mahigit. Pero tingin ko hindi po siguro, no? Kaya lang nagsalita si Attorney Narbasa kahapon na sabi niya gusto nilang panoorin, i-present yung buong video. Pero hindi mo na kailangang panoorin yung buong video para makuha mo yung konteksto ng bakit nagsalita si Vice President Sara Duterte ng gano'n, no? Kaya lang gano'n yung reaction ni Attorney Narbasa kahapon kasi siyempre yung i-present ng prosecution limited lang kung ano lang siyempre yung gusto nilang palabas, di ba? Para magmukha na talagang si Vice President Sara Duterte merong intention talaga na papatay
yan pong si BBM, tsaka si Risa Marcos at si Speaker Romualdez. Di ba? So, sa mga nagdidiwang, no? Mga pro-impeachment po dyan, huwag po munang magdiwang. At huwag po ninyong hangarin talaga. Sa totoo lang, kung pwedeng itigil na lang yung impeachment. Di ba? At ang pag-usapan po dyan ay yung flood control project. Dapat yun na lang, di ba? Nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano, sabi niya, tagal pa ng ating gagawing impeachment trial, no? Kasi sa panig po ng prosecution, ang hiniling po nila na presentation nila is parang 62 days. Di ba? Di mahigit isang buwan yun. 2 buwan. Pero dito sa panel of sa defense team, 30 days. Di ba? So, ilang buwan po yan, mga kaibigan, mga partners. At hindi pa araw-araw yan. Kasi yung, kung 60 days, 62 days yung prosecution team, Monday to Wednesday lang. Di ba? Yung kanilang bubunuin po dyan. Diba? Anyway, mga kaibigan, mga friends, hindi po natin alam kasi kung after ng SONA na, parang ang magiging schedule nila, parang ganun pa rin, 3 araw pa rin, maliban na lang siguro kung mag-decide sila na araw-arawin na yung impeachment, di ba? So, we don't know. Pero ang pinakapunto po dyan, no, hindi po basta-basta yung oras na ginugugol doon po sa impeachment. Kung di ako nagkakamali, parang ginugugol daw ng Senado, parang per day, 90 million. Ito ba yan? Di ba? Kaya kung tutuusin mo, times 60, 90 days. Kaya di billion-billion na yan. No? Samantalang yung nirereklamo sa ating Vice President Sara Duterte, magkano lang yun? Samantalang yung flood control project, magkano po yung ano doon, di ba? So nakikita po ninyo, no, yung discrepancy, yung imbalance ng ginagawa po ngayon ng atin pong mga politiko, di ba? Prina-prioritize nila yung binabato kay Vice President Sara na issue ng corruption, pero hindi nila nakikita yung kanilang sarili. Di ba? So anyway, andyan na yan, mga kaibigan, mga partners. Hopefully maging patas po talaga yun pong impeachment, no? Pero kung tutuusin, mga kaibigan, mga partners, kung titingnan mo po yung sinasabi po ng saligang batas, no? Ilan sa mga senador ang mag-i-impeach kay Vice President Sara Duterte? Meron bang 16? Yung composition ng minority, majority, di ba? 13 tsaka 11 lang eh. Di ba? Kailangan pa ng majority ng 13, no? Yung sinasabi na based on evidence, mga kaibigan, mga partners, malabong masunod. Bakit? Politika pa rin yan eh. Sinabi nga nila, ang impeachment politika eh. Di ba? Kaya nga sa Kamara pumasa yung impeachment complaint. Bakit? Kasi hindi naman nag-base sa evidence yung mga kongresista po dati, no? Aminin na nila, no? Anong naging basehan po diyan, mga kaibigan, mga partners? Kayo nang magsabi. Kayo nang magsulat po diyan sa atin pong comment section. Pero again, mamayang hapon, no, panoorin po ulit natin yung pong 3 araw ng pagdinig dito po kay Vice President Sara Duterte. At hindi ko natapos po yung paano nagtapos po yung hearing kahapon, yung trial kahapon, o kung tapos na bang, parang tapos na, no, si Attorney Ligutan mag-present. So, di ko alam kung after that, mga ano naman, panig naman ng defense team, no, mag-cross-examine. So, ano yan, exciting po yan. Kasi may panahon naman ng defense team na ipakita na yung gustong iparating or sabihin ng prosecution na si Vice President Sara Duterte talagang gustong papatay ang President, First Lady, tsaka yung dating Speaker, pwede nila naman nilang ipakita na walang intention ang Vice President na gawin yun, no? So paano nila i-represent? Makikita po natin mamayang sa susunod po na hearing po ng Senado pagdating po dyan. Okay, so again, maraming salamat po, no? At patuloy po kaming humingi sa inyo ng suporta, siyempre.
sa atin pong Facebook page. Please like, share, no? Tsaka follow po. Malaking bagay po yan para maisulong po natin yung atin pong mga gawain, no? Dahil sabi nga po natin, no? Tataka po tayo. Actually, hindi nagtataka, no? Alam naman po natin na paborito ang SMNI ng mga grupong ayaw sa mabuti, no? Ayaw sa katotohanan. Kaya minsan nadadamay po tayo, no? Pero anyway, mga kaibigan, mga pars, again, yung inyo pong tulong, suporta, yung pag-like and share lang sa ating Facebook page, DWAY 1332, malaking bagay po yan. Tsaka po yung isa po natin, SMNI Radio Cabanatuan, no? Meron na po tayong 2.7 million followers doon, no? At please visit. Tsaka po yung ating YouTube channel, no? DWAY News Channel. Andyan po sa YouTube pag andyan po kayo. Mag-subscribe po kayo para magkaroon po kayo ng update sa mga bagong videos na nilalabas po natin patungkol po sa mga kaganapan po sa ating bansa. Okay, so again, maraming salamat po at see you po sa susunod na episode ng Kapihan at Balitaan. Dito syempre sa DWAY 1332, no? DWAY SMNI Radio Cabanatuan at dito po sa ating channel DWAY 1332. Maraming salamat po at muli po pagpalain po tayo ng ating dakilang Ama. Kayo'y nakikinig sa DWAY 1332 SMNI Radio Cabanatuan, kapartner mo sa balita at serbisyo.